ng gabing iyon, natutunan ko na may mas mabilis pumatay kaysa sa apoy sa makina. Ang salitang hindi namin kayo matatanggap. Sa itim na kalawakan sa ibabaw ng Asya, ang babala mula sa sabungan ay parang martilyong pumupukpok sa aking puso. Nagsimulang magkaaberya ang makina. Bawat segundo, nababawasan ang aming oras. Ngunit ang mas nakakatakot pa roon ay ang sunod-sunod na pagtanggi ng mga paliparan. Bawat isa'y may magandang dahilan, masamang panahon, kulang sa tauhan, hindi handa ang runway. Walang sinuman ang nagsabing, tumatanggi kami. Ang mga pasahero ay mahimbing na natutulog. Isang bata ang nakayakap sa kanyang ina, isang matanda ang mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang kasama. Ako, isang Polish na punong flight attendant, ay naglakad sa pasilyo na may ngiting sinanay upang itago ang katotohanan, hanggang sa halos mawalan na ng pag-asa ang boses sa sabungan at binanggit ang huling pangalan, Maynila, puwede ba? At sa sandaling iyon, nang magtanong ang Pilipinas upang tumugon, hindi upang tumanggi, agad kong naunawaan, ang pinakamalakas na bansa ay hindi ang pinakamaingay, kundi ang bansang may sistemang handang tumulong sa iyong ligtas na paglapag. Nang sabihin ng boses mula sa kabilang linya, tinatanggap namin kayo, hindi ako kaagad na pangiti. Huminto ang aking paghinga sa loob ng isang saglit, na para bang kailangan ng aking katawan ng patunay na totoo ang mga salitang iyon, at hindi isang ilusyong dulot ng takot. Ako si Anya, isang punong flight attendant mula sa Poland, 17 taon nang nagtatrabaho sa himpapawid. 17 taon na nagturo sa akin na, sa isang emergency, ang pinakapanganib na bagay ay hindi ang sigaw ng mga pasahero, kundi ang sindak na kumakalat sa mga mata ng mga tripulante. Dahil kung isa lang sa kanila ang bibigay, guguho ang tiwala sa buong eroplano. Kaya sinanay ko ang aking sarili na maglakad ng dahan-dahan, magsalita ng kaunti, at ngumiti na parang kontrolado ang lahat kahit na minsan, nanginginig ang aking mga kamay sa likod ng aking apron. Nakatapak na ako sa mga paliparang kilala sa buong mundo. Nakita ko na ang mga sistemang matatag at ang mga sistemang maganda lang sa panlabas. Nakita ko na ang mga taong sumisigaw ng malakas para paniwalaan sila. At nakita ko na ang mga taong hindi kailangang itaas ang kanilang boses dahil ang sistema na mismo ang nagsasalita para sa kanila. Ngunit aaminin ko, bago ang gabing iyon, isa rin ako sa mga nadadala ng hindi nakikitang herarkiya sa aming industriya. Kung sino ang dapat tawagan muna at kung sino ang dapat hingan ng tulong bilang huling opsyon, may mga bansang itinuturing na ligtas na pagpipilian, may mga bansang itinuturing na saka na natin isipin. Gayong ang katotohanan, ang kaligtasan ay wala sa pangalan, kundi sa kahandaang managot, at nang gabing iyon, ipinakita sa akin ng Maynila, sa paraang malinaw at masakit, na minsan na rin akong naniwala sa mga sabi-sabi kaysa sa katotohanang nakikita sa datos. Kahit na hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong lumapag sa Maynila, tumayo sa Ninoy Aquino International Airport, nakita ang dami ng tao, at narinig ang mga anunsyo sa iba't ibang wika. Minsan ko pa ring naisip na sa gabi, ang sistema ng kahit sino ay tiyak na babagal. Tiyak na may salitang maghintay, may salitang kailangan naming mag-usap, may salitang hindi kami handa. Biglang tinawag ako ng boses mula sa sabungan. Pumasok ako. Nang itulak ko ang pinto, nakita ko ang mukha ng kapitan, na dati isintigas ng bato na ngayon ay unti-unting lumuluwag. Hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil sa wakas, hindi na kami nag-iisa sa himpapawid. Itinuro ng co-pilot ang radyo. Hinihingi ng Maynila ang ating kasalukuyang posisyon, ang problema sa makina, ang natitirang gasolina, ang bilang ng pasahero, at kung may emergency medical case ba. Habang nakikinig, nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam na mahirap ipaliwanag dahil ang mga tanong na ito ay hindi mga tanong na nagpapahiwatig ng paano namin kayo tatanggihan ng magalang? Ito ang mga tanong na nangangahulugang, paano namin kayo tatanggapin sa pinakaligtas na paraan? Iyon ang pagkakaiba na nagbigay daan upang maramdaman ng lahat sa sabungan na may sahig na muli sa ilalim ng kanilang mga paa. At ang sumunod na pangungusap na narinig ko, isang pangungusap na mabilis ngunit mabigat, ay gagabayan namin kayo para sa isang ligtas na paglapag. Napapikit ako sandali. Hindi dahil gusto kong umiyak, kundi dahil kailangan kong pilitin ang aking puso
na bumalik sa maayos na paggana. Naisip ko ang aking mga tripulante sa likuran. Naisip ko ang mga pasaherong hindi pa alam kung ilang beses na kaming tinanggihan. Sinabi ko agad sa aking sarili, ngayon, ang ating tungkulin ay hindi ang magdiwang. Ang ating tungkulin ay panatilihin ang katahimikan hanggang sa makarating tayo sa lupa. Lumabas ako ng sabungan at naglakad pabalik sa pasilyo na tahimik pa rin. Isang katahimikan na walang kamalay-malay na kami ay nasa bingit ng panganib kanina. Tiningnan ko ang mukha ng aking mga kasamahan, isa-isa. Hindi kailangang magsalita. Sapat na ang magkatinginan. Itinaas ko ang aking kamay bilang isang maliit na senyas, isang senyas na sinanay namin sa loob ng maraming taon, maghanda para sa emergency landing, ngunit gawin ito na parang isang normal na paglapag. Dahil hindi kailangan ng mga pasahero ang buong katotohanan, ang kailangan nila ay ang katatagan mula sa amin. Isang tripulante ang bumulong sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Tumango ako ng bahagya, iyon lang, at nakita kong bumaba ng isang antas ang kanyang mga balikat, na para bang kakababalang niya ng isang mabigat na bato mula sa kanyang dibdib. Naglakad ako patungo sa likuran ng eroplano. Nakita ko ang isang batang mag-asawa na magkahawak pa rin ng kamay. Nakita ko ang isang babaeng nakatulog habang nakabukas ang ilaw sa kanyang upuan. Nakita ko ang isang bata na nakabaluktot na parang pusa. Naisip ko, ito ang totoong buhay. Napasa namin hindi mga numero sa radar, hindi mga pangalan ng paliparan sa sistema ng komunikasyon, kundi mga taong naniniwala pa rin na iuuwi namin sila. Tumayo ako sa gali sa likuran, huminga ng malalim, at sinabi sa aking koponan sa mababa ngunit malinaw na boses, mayroon na tayong destinasyon. Tinanggap tayo ng Maynila. Gagawa tayo ng pinakamakinis na paglapag na magagawa natin. Walang sigawan, walang halatang kagalakan, tanging ang talas sa kanilang mga mata na bumalik muli ang mga mata ng mga profesional na alam na ngayon ang kailangan ay mas higit na pagiging kalmado. Ganoon din ako. Hindi ko tiningnan ang Pilipinas ng gabing iyon bilang isang imahe sa postcard, hindi bilang isang ngiti ng turista. Ito ay may ibang kahulugan. Ang kahulugan ng salitang hindi ka iiwan na hindi sinasabi ng malakas ngunit ginagawa sa pamamagitan ng sistema, ng paghahanda, ng responsibilidad na hindi namimili ng oras. At alam ko na kapag dumapo na ang eroplano sa lupa, hindi lang kami nakaligtas. Babalik kami na may bagong pamantayan sa aming isipan na ang pinakamatatag na bansa ay maaaring hindi ang pinakamaingay, kundi ang bansang nagtatanong upang tanggapin ka mula sa unang sandali na humingi ka ng tulong. Nang sabihin ko sa aking koponan na mayroon na tayong destinasyon, hindi ito kaagad nagpagaan sa lahat. Pinalitan lang nito ang uri ng pressure mula sa walang direksyong desperasyon, naging pressure na may layunin. Kailangan naming dalhin ang lahat ng tao sa eroplanong ito sa lupa ng pinakamakinis na paraan. Naglakad ako pabalik sa gitna ng eroplano sa parehong bilis mabagal, tuloy-tuloy, na parang naglalakad sa isang seremonya. Dahil sa mga sandaling iyon, ang ritmo ay kasing halaga ng mga salita. Kung tumakbo kami, malalaman ng mga pasahero. Kung magbubulungan kami ng sobra, malalaman ng mga pasahero. Kahit na ang tunog ng gulong ng cart na tumatama sa sahig ng hindi karaniwan ay maaaring magkalat ng takot na parang apoy. Itinaas ko ang aking kamay bilang isang maikling senyas sa mga tripulante sa bawat sona na simulan ang mga pamamaraan sa paghahanda sa paglapag ayon sa pagkakasunod-sunod na sinanay namin hanggang sa maging kasing natural ng paghinga. Suriin ang mga pinto, suriin ang mga emergency exit, suriin ang mga kagamitang pang-emergency. Ayusin ang ilaw sa kabina upang umangkop sa paningin sa gabi. Lahat ay kumilos na parang sumasayaw sa isang sayaw na walang musika. Walang nagtanong kung ano ang gagawin dahil ang isang mahusay na sistema ay isang sistema na hindi nangangailangan ng personal na katapangan mula sa mga tao sa bawat pagkakataon. Sumusunod lang kami sa kung ano ang idinisenyo para sa aming gawin at iyon ang magdadala sa amin pasulong. Tiningnan ko ang mga kamay ng aking mga kasamahan, mga kamay na nagkakabit ng seatbelt para sa mga pasahero, mga kamay na dumadampi sa gilid ng mga overhead compartment upang matiyak na ito ay nakasara ng mahigpit, mga kamay na marahang humahaplos sa balikat ng isang maliit na bata upang ipaalam sa ina na kami ay nagbabantay. Ito ang aming trabaho.
Iparamdam sa mga tao na ligtas sila nang hindi ipinapaliwanag kung gaano kalaki ang panganib na aming kinakaharap. Nakatanggap ako ng tawag mula sa sabungan sa pamamagitan ng interphone. Sinabi ng kapitan ang bagong tinatayang oras ng paglapag at hiniling sa akin na maghanda ng isang maikling anunsyo upang gisingin ang mga pasahero nang hindi sila natataranta. Agad kong naintindihan, ang kultura ng komunikasyon sa panahon ng krisis ay hindi ang pagbuhos ng lahat ng katotohanan sa mga tao, kundi ang pagpili ng katotohanang makakatulong sa kanila na makipagtulungan at itago ang bahaging magdudulot ng takot sa mga taong may responsibilidad. Kinuha ko ang mikropono, huminga ng malalim, at ginamit ang pinakamalambing na boses na magagawa ko na parang isang normal na anunsyo ng pagbati. Minamahal na mga pasahero, sa ilang sandali, magsisimula na pong bumaba ang ating eroplano para sa paglapag sa Maynila. Hinihiling po namin na manatili kayong nakakabit ng inyong seatbelt, itiklop ang inyong mga mesa at ituwid ang inyong mga upuan. Mangyaring sundin po ng mahigpit ang mga tagubilin ng ating mga flight attendant. Salamat po. Hindi ko ginamit ang salitang emergency. Hindi ko ginamit ang salitang problema. Ngunit nilagyan ko ng bigat ang mga salitang mangyaring sundin po ng mahigpit upang maging tulay ito sa pagitan ng katahimikan at katotohanan. Pagkatapos ng anunsyo, nakita ko ang isang maliit na pagbabago na parang alon sa isang baso ng tubig. Nagsimulang kumilos ang mga tao. Isang lalaki na kanina patingin ng tingin sa kanyang relo ay tumingin sa akin at marahang tumango na para bang sinasabing, naiintindihan ko. Isang babae sa business class ang isinara ng tuluyan ang kanyang laptop. Sa pagkakataong ito, wala ng screen na naiwang nakabukas. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at huminga ng dahan-dahan. Ang ilang mga bata ay nagsimulang magising. Ang ilang mga ina ay mas hinigpitan ang pagkakatakip ng kumot. Lumapit ako upang tulungan sa pagkuha ng mga basong naiwan pa sa mga tray sa pinakatahimik na paraan. Maingat upang hindi sila magkaumpugan at lumikha ng tunog dahil ang isang maliit na ingay sa mga sandaling ito ay maaaring maging napakalakas. Habang ako ay nakayuko upang kunin ang isang tray, narinig ko ang isang pasaherong Asyano na bumulong sa kanyang kasintahan, "Makakalapag tayo, sigurado." Ang kanyang tono ay hindi haka-haka. Ito ay pagtitiwala sa buhay na nakabatay sa kilos ng mga tripulante. Nagangat ako ng tingin at nagtama ang aming mga mata. Hindi kami magkakilala, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko na parang ipinapasa niya sa akin ang isang mabigat na bagay, isang bagay na tinatawag na tiwala, at mas mabigat ito kaysa sa anumang maleta. Ngumiti ako sa kanya ng bahagya. Hindi isang ngiti para magpakalma, kundi isang ngiti na nagsasabing tinanggap ko na. Pagkatapos, nagpatuloy ako sa paglalakad, sinusuri ang mga seatbelt sa bawat hilera gamit ang dulo ng aking mga daliri. Hindi dahil hindi ito ginawa ng mga pasahero, kundi dahil ang pagsusuri ay isang paraan ng pagpapadala ng senyas na ang sistema ay gumagana pa rin. Isang tripulante ang yumuko at kinausap ang isang maliit na batang babae sa Ingles. "Lalapag na tayo, okay?" Tumango ang bata habang mahigpit na yakap ang kanyang manika. Nakita ko ang ina ng bata na akmang magpapasalamat, ngunit nilunok ang mga salita tulad ng maraming tao sa Asya na pinipiling huwag makaabala sa mga sandali ng tensyon. Ang paggalang na nagiging automatikong kooperasyon. At naalala ko ang kulturang Pilipino na naranasan ko ng maraming beses ang paggalang na hindi lamang sa mga magagalang na salita, kundi sa pag-iisip muna sa kapwa. Kung ang sistema ng paliparan sa lupa ay may kahandaang tulad ng sinabi nila, ang sistema ng mga tao sa eroplano ay dapat ding handang makipagtulungan. Bumalik ako sa aking puwesto malapit sa pinto sa harap. Nakinig ako sa tunog ng makina na nagbabago ng tono habang bumababa. Laging alam ng katawan bago pa man sabihin ng isip na papasok na kami sa isang kritikal na yugto. Tiningnan ko muli ang mukha ng aking mga kasamahan. Lahat ay kalmado pa rin ngunit isang kalmadong may buhay, hindi isang kalmadong dulot ng pagkabigla. Nagsimula kaming makarinig ng mga maikling update mula sa sabungan sa pamamagitan ng internal system, altitude, bilis, oras hanggang sa runway. Lahat ay mga numero na ginagawang isang bagay na maaaring pamahalaan ng takot
Alam na alam ko na hindi kami dapat magsalita tungkol sa mga himala sa trabahong may kinalaman sa kaligtasan. Dahil ang nagligtas sa amin ay hindi swerte. Ito ay ang paggawa ng mga ordinaryong bagay sa pinakatamang paraan sa pinakamaling panahon. At nang gabing iyon, nakita ko ito ng mas malinaw sa bawat segundo. Ang kaligtasan ay hindi isang malakas na ingay, hindi matatamis na salita ng pag-alo. Ito ay ang disiplina ng mga taong alam ang kanilang tungkulin at ang kooperasyon ng mga estranghero na piniling magtiwala sa sistema sa halip na wasakin ito sa pamamagitan ng pagpapanik. Habang nagsisimula ng bumaba ang eroplano, bumalik ako malapit sa pinto, umupo sa aking pwesto at pinakinggan ang buong mundo sa pamamagitan ng dalawang tunog. Ang isa ay ang tunog ng makina na nagbabago ng tono ayon sa presyon at ang isa ay ang boses mula sa radyo ng Maynila na napakakalmado na parang malinaw na tubig. Walang labis na pangungusap, walang hindi kinakailangang pag-alo. Ngunit bawat salita ay nagbigay ng hangganan sa takot. At kapag ang takot ay may hangganan, maaari na itong pamahalaan. Nagpadala ng senyas ang kapitan sa pamamagitan ng internal system na papasok na kami sa final approach. Hindi ko nakikita ang lahat ng nangyayari sa sabungan, ngunit alam ko ang ritmo. Ito ang yugto, kung saan ang pinakamaliit na pagkakamali ay may pinakamalaking kabayaran. At ito ang yugto kung saan kailangang patunayan ng paliparan sa destinasyon na ang kanilang salitang tinatanggap namin kayo ay matatag. Muling pumasok ang boses mula sa control tower ng Maynila, sa magalang na tono na pamilyar sa akin mula sa aking mga nakaraang paglapag dito. Kinukumpirma ang altitude, kinukumpirma ang bilis, panatilihin ang direksyon. Ang mga utos ay dumating ng sunod-sunod na parang mga baitang sa hagdan, hindi mga batong ibinabato sa amin. Walang salitang sandali lang, walang salitang may aberya, walang paulit-ulit na tanong na nagsasayang ng oras. Para silang nag-aabot ng sinulid na aming hahawakan, isa-isa, at dinadala kami pababa mula sa madilim na kalangitan, patungo sa lupa ng may katiyakan. Bigla kong naalala ang mga naunang sagot mula sa ibang lugar. Mga sagot na maganda ang paliwanag ngunit iniwan kaming lulutang-lutang sa kawalan ng katiyakan. Ngunit ang boses mula sa Maynila ay iba. Nagbigay ito ng katiyakan. Hindi dahil sila ay sobrang kumpiyansa, kundi dahil handa silang managot mula pa noong una silang nagtanong. Narinig kong sumagot ang kapitan, maikli at malinaw, na parang isang taong nakikipagkamay sa pamamagitan ng radio waves. Naiintindihan, salamat. At sumagot ang boses sa kabilang linya ng isang pangungusap na hindi ko inakalang magkakaroon ng ganoong kalakas na epekto sa isang gabing tulad nito. Gagabayan namin kayo hanggang sa runway ng ligtas. Hindi pinapahintulutan, kundi gagabayan. Ang pagkakaiba ng mga salita ay napakaliit sa wika, ngunit napakalaki sa pakiramdam, dahil ang pahintulot ay paglalagay ng kondisyon. Ngunit ang paggabay ay pananatili sa iyong tabi hanggang sa katapusan. Dati, akala ko ang kaligtasan ay tungkol sa teknolohiya at mga pamamaraan. Ngunit ng gabing iyon, nagsimula kong maintindihan na ang kaligtasan ay isa ring saloobin ng mga taong handang pasanin ang mas mabigat na bahagi para sa iba, gamit ang sistemang kanilang pinagkakatiwalaan. Tumingin ako sa information screen na nakikita ng ilang tripulante mula sa malayo. Maraming maliliit na tuldok na nakakalat na parang mga bituin sa itim na kalawakan. Iyon ang ibang mga eroplano na gumagalaw sa parehong lugar. Nakita ko na ang ganitong sitwasyon na nauwi sa mahabang paghihintay, pag-ikot-ikot, pagkalkula ng gasolina, pakikipagnegosasyon sa pila. Ngunit ngayong gabi, hindi iyon nangyari. Ang boses mula sa Maynila ay hindi nag-utos sa sino man na maghintay ng walang direksyon. Nagbigay sila ng ruta, ng altitude, ng oras, na para bang mayroon na silang plano sa kanilang isipan at inaayos ang bawat eroplano upang dumaan sa iisang daanan nang hindi nagbabanggaan. Hindi dahil sila ay masuwerte, kundi dahil mayroon silang sentro na gumagana na parang puso ng sistema. Naisip ko ang nasa ibaba ang ground team na hindi tumatakbo para magpakitang gilas, kundi kumikilos ayon sa kanilang mga posisyon ng tahimik. Isang tao ang naghahanda ng jet bridge, isa naman ang naghahanda ng mga truck ng bumbero,
Isa pang team ang naghahanda ng mga medikong pang-emergency at isa pang team ang naghahanda para sa seguridad. Maraming linya ng trabaho ang pinagsasama-sama na parang isang banig na Pilipino, maganda dahil sa detalye, hindi dahil sa ingay. At ang nagpakilabot sa akin ay ang pagkaalam na hindi sila nagsimulang maghanda noong malapit na kami. Malamang ay nagsimula sila mula sa unang sandali na sinabi nilang, "Tinatanggap namin kayo." Nangangahulugan iyon na ang kanilang sagot ay hindi isang magalang na salita, kundi ang pagpindot sa isang buton na nagpasimula sa buong sistema. Sa loob ng kabina, ang mga pasahero ay nagsimulang tumahimik sa isang kakaibang paraan, isang katahimikan na hindi dulot ng kawalan ng kaalaman, kundi ng pagtanggap na ngayon ay kailangan nilang makipagtulungan. Nakita ko ang isang kamay na mahigpit na nakakapit sa armrest at unti-unting lumuwag. Nakita ko ang isang ina na kinumutan ang kanyang anak at tumingin sa labas ng bintana. Nakita ko ang matandang lalaki na kanina pa tumitingin sa kanyang relo, na isinandal ang kanyang ulo, na parang isang taong nagpasya ng magtiwala. Hindi ko na kailangang sabihin pa, dahil ang mismong kapaligiran ay nagsasabi na lahat ay ginagawa ang kanilang tungkulin. Ang mga pasahero ay ginagawa ang tungkuling magtiwala. Ang mga tripulante ay ginagawa ang tungkuling mapanatili ang kaayusan. Ang mga piloto ay ginagawa ang tungkuling dalhin ang eroplano at ang Maynila ay ginagawa ang pinakamahalagang tungkulin, ang managot hanggang sa huli. Muling pumasok ang boses mula sa radyo, nagsasabi ng distansya, direksyon at hangin. Bawat impormasyon ay parang isang maliit na ilaw na itinutusok sa kadiliman. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang itim ay nagsimulang magkaroon ng manipis na mga guhit ng liwanag. Unti-unti, hanggang sa wakas, lumitaw ang isang mahabang hanay ng mga ilaw na nakaayos ng tuwid, na parang isang pintuang nagbubukas para sa amin. Hindi isang imahe sa aking isip, naramdaman ko na parang hinila ako mula sa kawalan patungo sa isang landas na inilatag ng iba para sa aking ligtas na paglalakbay. At doon, isang ideya ang naging pinakamalinaw sa aking 17 taon. Ang isang matatag na bansa ay hindi ang bansang pinakamagaling magsabi ng okay lang, kundi ang bansang nagsasabing tinatanggap namin kayo at ginagawa itong totoo sa pamamagitan ng isang sistema na hindi natitinag kahit hating gabi. At habang mas lumilinaw ang mga ilaw ng runway sa bawat segundo, alam kong papasok na kami sa yugto kung saan ang salitang sistema ay magpapatunay sa sarili nito sa harap namin sa ilang hininga na lang. Nang malinaw na ang mga ilaw ng runway, ang buong mundo ay parang lumiit sa isang tuwid na isang linya na kailangan naming lakaran sa pinakatamang tiyempo. Nakaupo ako ng tahimik sa aking puwesto, nakikinig sa ugong ng hangin na dumadaan sa katawan ng eroplano na bahagyang nanginginig dahil sa air resistance. Madilim pa sa labas, ngunit hindi na pareho ang dilim, dahil ito ay tinusok ng mga ilaw na nakaayos ng maayos na parang isang pangakong nahahawakan. Ang boses mula sa control tower ng Maynila ay patuloy na dumarating maikli, malinaw at tuloy-tuloy. Bawat utos ay parang pag-uulit na, "Hindi ka nag-iisa sa paglapag, kasama mo kaming bumababa." Tumingin ako sa bintana at nakita ko ang dulo ng pakpak na bahagyang gumagalaw, na parang humihinga. Kasabay nito, sa loob ng kabina, ang mga tao ay napakatahimik na maririnig mo ang tunog ng seatbelt buckle na tumatama sa lock paminsan-minsan. Ang tunog na iyon ay hindi ingay ng kaguluhan, ito ay tunog ng kooperasyon. Nakita ko ang isang ina na marahang tinakpan ang tainga ng kanyang anak, hindi dahil sa takot sa ingay, kundi dahil gusto niyang manatiling tulog ang bata hanggang sa matapos ang lahat. Nakita ko ang matandang lalaki na kanina'y mahigpit ang kamao, na dahan-dahang nagbukas ng kanyang palad at ipinatong sa kanyang kandungan na parang isang taong nagpasya ng ipagkatiwala ang kanyang buhay sa sistema. Ang ibang pasahero ay nakapikit, ang iba ay tahimik na nakatingin sa labas. Walang tumayo, walang nagtanong, walang nagtangkang maging mahalaga sa panahong lahat ay dapat pantay-pantay. Nang bumaba ang eroplano hanggang sa puntong parang abot kamay na ang lupa, naramdaman ko ang pagbabago sa pressure, isang pakiramdam na alam ng mga nagtatrabaho sa himpapawid nang hindi tumitingin sa mga numero. At bigla, ang tunog ng mga gulong na tumama sa runway ay umalingaw-ngaw isang beses, maikli.
Sinundan ng isang panginginig na dumaan sa aking mga buto, na parang may kumatok ng marahan sa pinto ng mundo. Hindi ko namalayang napabuntong hininga ako ng malalim. Hindi iyak, hindi kagalakan. Ito ay ang tunog ng isang taong kabababalang ng isang mabigat na pasanin pansamantala. Dahil alam ko, ang pagdapo sa lupa ay hindi pagganap na kaligtasan hanggang sa kami ay huminto ng tuluyan at maayos ang lahat pagkatapos. Dahan-dahan bumagal ang eroplano, ang ugong ng reverse thrust ay maririnig sa labas na parang isang kontroladong at disiplinadong atungal. Dinala kami ng mga ilaw sa taxiway ng may katumpakan at sa isang saglit na iyon, nakita ko ang isang imahe na muling nagpabago sa aking paniniwala. Sa labas ng bintana, may mga truck ng bumbero na nakaparada sa tamang posisyon na parang mga bantay. May mga ambulansya na nakabukas ang ilaw ngunit hindi nagkakagulo. Walang nagtatakbuhan para may makuhanan ng video. Walang nagsisigawan sa buong paliparan. Lahat ay nasa kani-kanilang lugar na para bang ang Maynila ay hindi umasa na kami ay makakaligtas, kundi naghanda para kami ay iligtas bago pa man namin makita ang lupa. Huminto ng tuluyan ang eroplano. Ang ilaw sa kabina ay hindi pa gaanong maliwanag. Kontrolado pa rin ng mga tripulante ang ritmo. Tumayo ako at nagsalita sa isang boses na malambot ngunit may bigat. Hinihiling po namin na manatili muna kayong nakaupo. Mayroon po kaming koordinasyon para sa mga pasaherong nangangailangan ng tulong. Salamat po sa inyong kooperasyon. Sa ibang bansa, ang pangungusap na ito ay maaaring magdulot ng kaguluhan, ngunit dito ang sumunod ay katahimikan. At sa katahimikang iyon, mayroong pag-unawa. Tumingin ako sa harapan at nakita ko ang medical team ng Pilipinas na mabilis ngunit magalang na umakyat sa eroplano. Hindi sila nanulak, hindi sila nagmadali hanggang sa puntong nawala ang kanilang asal. Bawat hakbang nila ay may layunin na parang mga taong sinanay na ito. Alam nila ang numero ng upuan, ang daan, at kung ano ang gagawin nang hindi kami tinatanong ng paulit-ulit kahit na limitado lang ang impormasyong na ipadala namin. Huminto ang team sa hilera ng pasyente, sinuri ang kanyang kalagayan, inayos ang kanyang posisyon, at binuhat siya sa stretcher ng napakakinis na parang nagbubuhat ng isang mahalagang bagay. Ang mga tao sa hilera na iyon ay automatikong umusog upang magbigay daan, walang tumayo para humarang, walang kumuha ng litrato, walang nagtanong, bakit hindi ako muna ang pababain? Nakita ko ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo malapit sa pasilyo, na tumulong sa pag-angat ng bagahe ng pamilya ng pasyente nang hindi nagsasalita. Nakita ko ang isa pang babae na hinila ang kanyang maliit na anak papalapit sa kanya upang magbigay daan sa stretcher. Lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis ngunit napakatahimik. Na para bang ang bilis at paggalang ay maaaring magkasama sa iisang sistema. At doon ko lang naintindihan, ito ang tunay na estilong Pilipino sa panahon ng krisis. Hindi kailangang maingay, hindi kailangang ipahiya ang sinuman, hindi kailangang agawin ang eksena. Ngunit siguraduhin na lahat ay makakalampas ng pinakaligtas. Nang mailabas na ang pasyente, tumangunang bahagya sa akin ang medical team isang maikling komunikasyon na nagsasabing, "Kami na ang bahala." Naramdaman ko na parang may sumalo sa aming responsibilidad nang hindi ito hinayaang mahulog. Pagkatapos noon, nagsimula na ang normal na proseso ng pagbaba. Bumukas ang pinto. Dumikit ang jet bridge sa tamang oras. Ang mga ground staff ay nagbigay ng mga senyas gamit ang kanilang mga kamay na parang isang wikang hindi na kailangang isalin. Ang mga pasahero ay tumayo ng maayos, naghintay sa pila ng hindi nagsisiksikan. Pinanood ko ang eksenang iyon na may puso pa ring malakas ang kabog at naisip ko, ang tunay na kaligtasan ay hindi lang ang makalapag. Ito ay ang makalapag ng walang pinsala ang kakayahan ng maraming tao na manatiling tao sa isa't isa kahit na dumaan sa bingit ng kamatayan. At sa sandaling tumapak ang aking mga paa sa sahig ng Ninoy Aquino International Airport, alam kong papasok na kami sa susunod na kabanata ng kuwentong ito, ang kabanata kung saan kailangan kong hanapin ang sagot. Sino nga ba ang nagpanatili sa madilim na gabing ito mula sa pagguho? At ang sagot ay maaaring hindi pangalan ng iisang tao. Matapos makalabas ang huling pasahero, bumalik ang katahimikan sa loob ng eroplano.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang nakakabigatang katahimikan tulad noong kami ay nasa himpapawid pa. Ito ay ang katahimikan ng pagtatapos ng isang gawain, tulad ng isang entablado pagkatapos ng isang palabas kung saan alam ng lahat na tapos na ang mahalagang bahagi at ang natitira na lang ay ang pag-aayos ng mga detalye. Naglakad ako upang suriin ang kabina bilang bahagi ng aking tungkulin. Sinuri ko ang mga overhead compartment, ang mga upuan, ang mga naiwang gamit, isang ballpen, isang scarf, isang manipis na aklat pambata na nakalimutan sa upuan. Kinuha ko ang mga ito ng maingat na para bang nag-iipon ng ebidensya ng isang gabi kung saan maraming tao ang nakabalik sa kanilang buhay. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang mga ilaw ng NIA na dumadaloy na parang isang ilog at isang tanong ang nanatili sa aking isipan. Mas mabigat kaysa dati, hindi sino ang tumulong sa amin, kundi ano ang nagbigay daan sa kanila na tulungan kami ng ganito. Dahil sa mundo ng abyasyon, alam ko, hindi sapat ang mabuting intensyon. Kailangang suportahan ng sistema ang mabuting intensyon na iyon upang maging isang napapanahong aksyon na hindi bibigay sa kalagitnaan. Bumaba ako ng eroplano, mas mabagal kaysa sa iba. Sinadya akong magmasid pa, makinig pa at magtanong ng mas direkta. Ang pasilyo ng jet bridge ay tahimik at malamig. Ang mga ground staff ay nakatayo sa kanilang mga puwesto na parang mga tuldok na inilagay sa isang plano. Walang tumatakbo, walang nagsisigawan, walang nagdadrama para magmukhang bayani. Ngunit lahat sila ay kumikilos nang sabay-sabay sa isang kakaibang paraan. Nakita ko ang isang opisyal na tumingin sa kanyang tablet at nagbigay ng senyas sa isang team. Hindi kailangang magsalita. Agad na nag-adjust ng posisyon ang team na parang mayroon silang isang wika na ipinapahayag sa pamamagitan ng ritmo at datos, hindi sa pamamagitan ng emosyon. Dumaan ako sa mga karatula at nakita kong malinaw na pinaghiwalay ang mga daanan ng pasahero. Daanan para sa pangkalahatan, daanan para sa mga pasyente, daanan para sa mga opisyal, daanan para sa teknikal na gawain. Lahat ay parang idinisenyo upang hindi magbanggaan ang mga taong may iba't ibang tungkulin sa oras ng kagipitan. At iyon ang nagpaalala sa akin ng gabi sa himpapawid noong naramdaman naming may sumalo sa amin. Hindi dahil may isang taong sobrang bait, kundi dahil sa ibaba, may isang istrukturang nagbibigay daan sa kabaitan na hindi masira. Huminto ako sa isang punto at nakita ko ang medical team na nagdala sa pasyente kanina na patuloy na nag-uugnayan ng mahinahon. Nagsasalita sila ng maikli, halo-halong Tagalog at Ingles. Ang boses ay hindi malakas, ngunit malinaw. Isang nurse ang muling sinuri ang impormasyon sa isang tablet, hindi dahil hindi siya naniniwala, kundi dahil pinipilit ng sistema na maging tumpak. Ang mga security personnel ay nakatayo sa tamang distansya, hindi nagbibigay ng pakiramdam na binabantayan ang pasyente ngunit handa kung may mangyari. Lahat ay tama sa sukat, sa isang paraang hindi ka pani-paniwala. Tama sa sukat ang salitang gusto kong gamitin para sa inayaya ng gabing iyon. Hindi sobra, hindi kulang, hindi maingay, ngunit hindi nagkakamali. At nagpasya akong itanong ang tanong na bumabagabag sa akin. Lumapit ako sa isang ground staff na mukhang siya ang pangunahing coordinator. Hindi siya mukhang engrande, walang gintong nameplate, walang kilos na may autoridad. Ngunit ang kanyang mga mata ay kalmado at alam niya kung nasaan ang lahat. Nagpakilala ako ng maikli, sinabing ako ang punong flight attendant ng emergency flight at nagtanong ng direkta, tulad ng isang profesional na kailangang magsulat ng ulat. Paumanhin po, sino po ang pinakamataas na responsable sa buong koordinasyon ngayong gabi? Huminto siya sandali na parang pinipili ang pinakatamang salita at sumagot sa isang magalang at payak na tono. Bawat departamento po ay may kanya-kanyang team leader. Ang control tower ay may shift supervisor, ang ground operations ay may team head, ang medical ay may team leader, at ang security ay may sarili rin pong pinuno. Tumango ako, ngunit nagtanong pa rin. At kung may mangyaring mali, sino ang huling mananagot? Tiningnan niya ako ng diretso, hindi umiiwas, hindi nahihiya, ngunit hindi rin nagmamayabang at sinabi ang isang pangungusap na parang marahang sumampal sa akin ng katotohanan, ang sistema po ang mananagot. Natahimik ako sandali.
Ang sistema ang mananagot. Ngumiti siya ng bahagya na parang nagpapaliwanag ng isang simpleng bagay. Opo, mayroon po kaming mga proseso, mga checklist, paghahati-hati ng gawain at mga backup plan. Kung magkaproblema ang isang team, papasok ang backup team. Lahat po ay idinisenyo para hindi huminto ang operasyon ng paliparan. Ipinakita niya sa akin ang kanyang tablet. Sa screen, may listahan ng mga ahensya na nakaayos na may status ng kanilang gawain. Ang ilan ay berde, ang ilan ay dilaw. Hindi ito isang magandang larawan para sa palabas. Ito ay isang mapa ng responsibilidad na ikinalat ng matalino. Tiningnan ko ang mga pangalan, mga unit. Air Traffic Control, Ground Services, Fire and Rescue, Medical, Security, Maintenance, Gate Management. At naramdaman ko na parang nakikita ko ang kalansay ng isang paliparan na gumagalaw sa oras ng krisis. Nagpatuloy siya na parang binabasa ang pagdududa sa aking mukha. Hindi po kami umaasa na may iisang taong pinakamagaling. Tinitiyak po namin na lahat ay magagawa ang kanilang trabaho ng pinakamahusay at kapag pinagsama-sama, maiuuwi po namin ang mga tao. Ang pangungusap na iyon ay hindi isang kasabihan. Ito ay isang paraan ng pag-iisip. At ang paraan ng pag-iisip na ito ang dahilan kung bakit ang nangyari sa Himpapawid ay hindi naging isang trahedya. Naalala ko ang ilang paliparan sa Europa kung saan ako lumapag. Doon, lahat ay may pangalan ng tao sa unahan. Sino ang nag-apruba, sino ang nag-utos, sino ang responsable. Ngunit ang pangalan ng taong iyon ay nagiging isang kahinaan. Kung mawala siya, nanginginig ang sistema. Kung mabagal siyang magpasya, maghihintay ang buong eroplano. At sa isang gabi, kung saan daan-daang buhay ang nakasalalay sa lupa, ang paghihintay ay isang luho na hindi kayang bayaran ng sinuman. Ngunit dito, nakita ko ang isang disenyo na hindi ipinagkakatiwala ang kapalaran sa katapangan ng iisang tao. Ipinagkakatiwala ito sa kahandaan ng buong istruktura. Nagtanong ako ng mahina, at bakit ninyo ito nagawa ng napakabilis kahit hating gabi? Sumagot siya ng maikli, dahil po nagsasanay kami at dahil naniniwala kami na ang emergency ay hindi namimili ng oras. Ang kanyang sagot ay nagparamdam sa akin ng paghanga at kahihiyan. Paghanga dahil totoo ito. Kahihiyan dahil minsan na akong naging bahagi ng isang mundo na tumitingin sa ilang bansa bilang huling opsyon nang hindi man lang tinatanong kung gaano kahanda ang kanilang sistema. Nagpasalamat ako sa kanya. Yumuko siya bilang pagtanggap nang walang anumang kilos ng tagumpay. Hindi siya nagsabi ng walang anuman na parang wala lang. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsabing, ito ang aming tungkulin. At agad siyang bumalik sa kanyang trabaho. Tulad ng maraming Pilipino na nakilala ko matulungin, ngunit hindi humihinto sa trabaho para purihin. Dahil para sa kanya, ang pagtatapos ng gawain ay ang pinakamataas na paggalang sa buhay ng iba. Umalis ako sa lugar na iyon na may bagong damdamin sa aking dibdib. Ang pakiramdam na ang gabing ito ay hindi lang nagbago ng ruta ng eroplano, binago nito ang pamantayan sa aking isipan. At alam ko, pagbalik ko, kailangan kong magsulat ng isang ulat. Hindi para ikwento ito ng may drama, kundi para baguhin ng aking kumpanya ang pamantayan sa pagpili ng mga alternate airport sa panahon ng emergency mula sa pamantayang tumitingin lang sa distansya at pangalan, patungo sa isang pamantayang tumitingin sa kahandaan ng sistema at kultura ng responsibilidad. Dahil nakita ko mismo, ang nagliligtas sa mga tao ay hindi ang pagsigaw ng kaya namin kayo, kundi ang pagkakaroon ng isang sistema na talagang kayang tumulong kahit sa pinakamadilim na sandali. 3 araw pagkatapos ng gabing iyon, bumalik ako sa Warsaw na may katawang parang kulang sa tulog. Kahit na sinasabi ng aking schedule na tapos na ang misyon, sa aking isipan, paulit-ulit kong naririnig ang boses mula sa radyo ng NAIA, isang boses na hindi nasasabik, hindi nagmamayabang, ngunit responsable hanggang sa maligtas ang lahat. Inilapag ko ang aking maleta sa aking silid, binuksan ang isang maliit na ilaw, at tahimik na umupo sa harap ng computer. Dahil alam ko, ang susunod na tungkulin ay kasing halaga ng paglapag ng mga tao, ang ulat. Ang ulat ng isang punong flight attendant ay hindi isang lugar para sa emosyon, ito ay isang dokumento na dapat magturo sa sistema.
Dahan-dahan kong tinipa ang unang paksa na para bang pumipili ng mga salitang hindi magtataksil sa katotohanan. Nag-alinlangan ako sandali, hindi dahil hindi ko alam kung ano ang nangyari, kundi dahil hindi ko alam kung paano ito isusulat upang makita ng mga mambabasa ang nakita ko nang hindi sila nandoon. Naisip ko ang salitang bayani na gusto ng marami kapag may nangyayaring himala, ngunit ang gabing iyon ay hindi tungkol sa mga bayani. Kung isusulat ko ito bilang kwento ng isang magaling na tao, babasahin ito ng lahat maaantig at tapos na. Ngunit kung isusulat ko ito bilang kwento ng isang sistema, babasahin ito ng lahat at babaguhin ang kanilang pag-iisip, at iyon ang makapagliligtas ng buhay sa hinaharap. Sinimulan kong muli ang unang pangungusap. Ang insidenteng ito ng emergency landing ay nalutas sa pamamagitan ng paggana ng isang sistema, hindi sa desisyon ng iisang individual. Nang lumitaw ang pangungusap na iyon sa screen, naramdaman ko na parang inilalagay ko ang aking mga pagkiling sa papel ng opisyal. Inisa-isa ko ang mga oras ng detalyado. Unang tawag, tinanggihan dahil sa panahon. Ikalawang tawag, tinanggihan dahil sa kulang sa tauhan. Ikatlong tawag, tinanggihan dahil sa problema sa runway. Hindi ako naglagay ng opinyon. Inilagay ko ang oras, ang eksaktong tugon, ang pagitan ng bawat komunikasyon. Inilagay ko ang natitirang gasolina, ang pagbabago ng ruta, ang panganib na tumataas sa bawat minuto. At saka ko inilagay ang pagbabago. Tinanong ng Maynila ang mga tanong para tumanggap, hindi para tumanggi. Itinala ko ang malinaw na mga utos, ang altitude, ang bilis, ang anggulo ng pagbaba, ang mabilis na pag-aayos ng slot na hindi karaniwan sa aking karanasan. Itinala ko ang paghahanda ng medical team na umakyat agad sa eroplano. Alam na halos lahat ng kailangan kahit limitado ang impormasyong ipinadala. Itinala ko ang pag-uugali ng mga pasahero na nakipagtulungan ng hindi pinipilit ang pagpila, ang pagbibigay daan sa pasyente, ang hindi pag-uunahan, dahil ang mga ito ay bahagi rin ng kaligtasan. Nagpatuloy ako sa pagsusulat hanggang sa ang mga numero at katotohanan ay bumuo ng isang kwento na hindi na kailangang kulayan para maging mabigat. Dumating ako sa pinakamahirap na bahagi, ang konklusyon at rekomendasyon. Tinipa ko ng dahan-dahan ngunit malinaw. Iminumungkahi ang pagrebisa sa pamantayan ng pagpili ng mga alternate airport sa panahon ng emergency na binibigyan ng mas malaking bigat ang kahandaan ng sistema, ang tuloy-tuloy na pagtugon at ang kakayahang managot hanggang sa katapusan kaysa sa pagtingin lamang sa distansya at laki ng paliparan. Huminto ang aking mga kamay sa keyboard at tinitigan ko ang pangungusap na iyon ng matagal dahil hindi lang ito isang rekomendasyon sa trabaho, ito ay isang deklarasyon na tumigil na akong maniwala sa dating herarkiya. Inililipat ko ang aking respeto sa lugar kung saan ito nararapat, sa tunay na responsibilidad, hindi sa pangalan. Ipinadala ang ulat sa Operations Department. Kinabukasan, dumating ang isang email na maikli ngunit nagpakabog sa aking puso. Ang aking ulat ay ibinahagi sa lahat ng flight teams. Nakita ko ang mga pangalan ng mga kapitan na hindi pa ako kinakausap dati na nagpadala ng mga tanong. Ganoon ba talaga kabilis? Kahit hating gabi, nagawa nila iyon? Walang kaguluhan? Sinagot ko sila, isa-isa, gamit ang tanging bagay na sigurado ako, datos at karanasan. Oo, oo, oo. Hindi ko dinagdagan, hindi ko kinutyaan, hindi ko ginawang parang hindi ka pani-paniwala. Pinatunayan ko lang na ang inakala nating imposible ay nangyari dahil may isang sistema na ginawa itong posible at isang kultura ng trabaho na hindi ginamit ang gabi bilang dahilan. Isang linggo, pagkatapos, itinalaga akong lumipad muli sa Asia sa pagkakataong ito patungong Shanghai. Bago lumipad, nagkaroon kami ng briefing. Tinanong ng kapitan ang parehong tanong na narinig ko na ng maraming taon kung may emergency, saan ang ating pangunahing alternate airport. Dati, ang sagot ay automatikong lalabas ang mga dati ng pangalan na inaakala ng lahat na pinakaligtas. Ngunit sa pagkakataong ito, narinig ko ang aking sarili na nagsabi ng isang bagong pangalan bago ang lahat. Ang Maynila po, angkop. Natahimik ang silid sandali. Pagkatapos, tumango ang kapitan na parang isang taong nakapagpasya na. Nabasa ko ang ulat mo, sabi niya sa isang payak ngunit may bigat na tono. Mula ngayon,
Dapat nating isaalang-alang ang Maynila, hindi bilang huling opsyon. Napangiti ako ng hindi sinasadya. Hindi isang ngiti dahil may tinalo ako, kundi isang ngiti dahil alam kong ang isang gabing karanasan ay maaaring mag-angat sa pamantayan ng isang buong organisasyon. At habang ako ay naglalakad paakyat sa eroplano, naalala ko ang opisyal sa NAIA na nagsabing, ang sistema ang mananagot. Maaaring hindi niya alam na ang kanyang simpleng salita ay naglakbay patawid ng mga kontinente upang baguhin ang pamantayan ng isang European airline. At sa isang gabi sa hinaharap, maaaring iligtas nito ang buhay ng mga taong hindi ko pa nakikilala. Iyon ang kadakilaan ng istilong Pilipino na aking natutunan. Hindi kailangang ipahayag, hindi kailangang itaas ang sarili. Gawin lang ang tungkulin ng buong husay at ang katotohanan na ang magtatrabaho para sa anumang anunsyo. At mula noon, sa tuwing maririnig ko ang salitang hindi namin matatanggap, maaalala ko ang isang salitang mas mabigat, ang salitang tinatanggap namin kayo na sinabi at ginawa sa pamamagitan ng sistema, ng paggalang at ng isang pusong hindi iniiwan ang sinuman. Mula nang maibahagi ang ulat sa operations team, ang aking buhay trabaho ay hindi nagbago ng biglaan, ngunit nagbago ito sa paraang gusto ng mga sistema. Tahimik, unti-unti, at isang araw, lilingon ka at makikita mong hindi na ito tulad ng dati. Sa mga briefing room, mas madalas nang nauuna ang pangalan ng Maynila na para bang unti-unting umaangat sa mapa ng isipan ng mga taong dati may matatag na herarkiya. Nagsimulang magtanong ang ilang kapitan ng mga tanong na hindi pa nila naitanong dati. Gaano kahanda ang ground team ng paliparang iyon sa gabi? Gaano katagal ang koordinasyon para sa emergency medical? Ano ang kanilang backup system? Ang mga tanong na ito ay nagbigay sa akin ng ginhawa dahil nangangahulugan itong humihinto na kami sa pagpili ng kaligtasan batay sa pangalan at nagsisimula ng pumili batay sa tunay na kahandaan. At kapag nagsimulang magtanong ng tamang tanong ang isang organisasyon, nagsisimula na itong lumakad sa tamang direksyon. Nagbago rin ako. Hindi ko na tinitingnan ang mga paliparan bilang mga lugar lamang para magbaba at magsakay ng pasahero. Tinitingnan ko na sila bilang mga makina ng responsibilidad na kailangang gumana sa ilalim ng matinding pressure. At habang mas madalas akong lumilipad sa Pilipinas, mas nakikita ko ang mga dati ng bagay sa bagong pananaw. Ang dating mukhang kaguluhan ng isang malaking lungsod ay naging isang uri ng kaayusan, isang kaayusang hindi matigas, kundi nababaluktot, tulad ng isang sayaw na alam ang sariling ritmo. Maraming beses pa akong lumapag sa Maynila pagkatapos noon. Minsan para lang magkarga ng gasolina, minsan para sumundo ng mga bagong pasahero, minsan isang normal na flight na walang nangyari. Ngunit sa bawat paglakad ko sa jet bridge, hinahanap ko ang parehong bagay, ang katahimikang gumagana. Nakikita ko ang mga ground staff na nakayuko sa kanilang mga tablet at sumesenyas sa cargo team. Nakikita ko ang security personnel na nakatayo sa tamang distansya, hindi nananakot, ngunit hindi rin pabaya. Nakikita ko ang isang janitor na dahan-dahang nagmamap, hindi para kuminang ang sahig sa litrato, kundi para hindi madulas ang mga tao sa totoong mundo. Nakadaan na ako sa mga paliparan sa Europa na mas malinis, mas marangya. Ngunit hindi ko pa nakita ang ganitong uri ng tuloy-tuloy na dedikasyon. Isang dedikasyon na hindi kailangang ipahayag na mahalaga ito, dahil mahalaga ito sa pag-iwas sa mga maliliit na aksidente na maaaring maging malaking problema. Isang araw, mayroon akong kaunting oras bago ang boarding. Nakaupo ako, malapit sa bintana sa lounge ng mga tripulante, nakatingin sa isang bahagi ng tarmac. Maraming eroplano ang nakahilera na parang isang kawan ng mga bakal na ibon. Ang mga tao sa ibaba ay gumagalaw, ngunit hindi sila watak-watak. Sila ay parang mga sinulid na may iba't ibang kulay na hinahabi ng may kaalaman sa kanilang tungkulin. Nakita ko ang isang food cart na maingat na dumadaan. Nakita ko ang isang hagdan na lumalapit sa isang eroplano at humihinto sa eksaktong posisyon. Nakita ko ang mga ilaw na kumikislap, nag-uusap ng hindi nagsisigawan, at isang imahe ang biglang pumasok sa aking isipan. Ang gabi na kami ay tinanggihan ng paulit-ulit, ang gabi kung saan ang salitang hindi ay ginawang isang kulungan ang malawak na kalangitan, at ang gabi kung saan ang salitang tinatanggap namin kayo mula sa Maynila ay nagbukas ng kulungang iyon.
Ang pakiramdam ay pareho pa rin sa tuwing naaalala ko. Hindi ka ba, kundi isang kakaibang init na parang may nag-abot sa iyo ng kamay sa panahong hindi ka nangahas humingi. At nagsimula kong maintindihan. Ang natutunan ko ay hindi lang isang aral sa abyasyon. Ito ay isang aral sa dignidad ng isang bansa. Isang bansang hindi kailangang mag-ingay, hindi kailangang ipahayag na magaling ito. Ngunit pinapanatili ang dignidad sa pamamagitan ng paggawa ng tungkulin ng buong husay sa panahong walang nakakakita. At sa isang panahon kung saan maraming lugar ang tumatanggi gamit ang magagandang dahilan, ang tunay na katapangan ay maaaring hindi ang pagsasabing kaya namin, kundi ang pagtatanong ng, nasaan na kayo ngayon? Ano ang kailangan naming ihanda? At agad na pagkilos. Tumayo ako, kumuha ng kape mula sa isang vending machine. Sa daan, nakita ko ang isang Pilipinong empleyado ng paliparan na tinutulungan ang isang matandang turista na iangat ang kanyang bagahe sa scanner. Hindi siya mukhang pagod, hindi siya mukhang naghihintay ng utang na loob. Ginawa niya ito na parang normal na bagay. Nagpasalamat ang turista, ngumiti siya at tumango na parang sinasabing walang anuman. Ngunit narinig ko ang isang salitang mas malalim. Ito ang aking tungkulin. At sa sandaling makita ko ang ordinaryong eksenang ito, naramdaman kong ang kuwentong daladala ko ay dapat ikuwento sa tamang paraan. Hindi para gawing isang Diyos ang Pilipinas, hindi para gawing masama ang ibang bansa, kundi para baguhin ng mga tao ang kanilang pamantayan, tulad ng pagbabago ko, dahil ang pamantayan ang nagtatakda kung sino ang magkakaroon ng pagkakataong magligtas ng buhay sa hinaharap. Nangako ako sa aking sarili. Kung ikukuwento ko ito ng may paggalang sa katotohanan, paggalang sa sistema, at paggalang sa mga manggagawang hindi nangangailangan ng papuri, ngunit karapat-dapat sa tiwala. At hindi ko gagamitin ang salitang himala ng higit pa sa salitang paghahanda, dahil iyon ang tunay na diwa ng gabing iyon. Ang gabing nagturo sa akin na ang ilang kadakilaan ay dumarating ng tahimik, at kapag mas tahimik ito, mas kapani-paniwala. Nagsimula kong mapagtanto na kung itatago ko ang kuwentong ito sa isang ulat lamang, ang mababago lang ay ang mga proseso sa loob ng aking kumpanya. Ngunit kung ikukuwento ko ito sa tamang paraan, maaring mabago nito ang pag-iisip ng daan-daang manggagawa na hindi pa nakakita ng ganitong gabi. Ayokong maging isang viral video na iiyakan ng mga tao sa loob ng 2 minuto at lilipas din. Gusto kong maging isang bagong pamantayan na iisipin ng mga tao sa tuwing kailangan nilang magpasya sa ilalim ng takot. Dahil sa himpapawid, walang sinuman ang may karapatang pumili ng magandang dahilan. May karapatan lang tayong piliin ang sagot na magliligtas sa mga tao. Noong gabing iyon sa himpapawid, nakita ko ang sagot na iyon sa anyo ng sistema ng Pilipinas. At kung hindi ko ito ipapasa, para na rin akong tinulungan, ngunit hindi nag-abot ng tulong sa susunod. Nang araw na iyon, pagkatapos ng trabaho, umupo ako sa isang maliit na mesa sa aking silid. Nagbukas ako ng isang bagong tala sa aking telepono at tinipa ang isang maikling pamagat. Hindi ito kuwento ng himagsik, kundi ng isang sistemang hindi nang iiwan. Sinadya kong ikwento ito ng hindi ginagawang alamat ang Pilipinas, naiisipin ng mga taong hindi kayang tularan. Dahil ang tunay na kadakilaan ay dapat kayang ulitin, hindi isang beses lang mangyari. Isinulat ko ang balangkas ng simple. Magsimula sa sunod-sunod na pagtanggi, nang walang galit, nang walang panunuya, ipakita lang ang katotohanan na ang mga dahilan ay madalas gamitin bilang pader kapag ayaw ng mga taong managot. Pagkatapos, ipakita ang pagkakaiba ng Pilipinas, ang mga tanong na tinanong para tumanggap, hindi para tumanggi. At ang mga utos na tuloy-tuloy hanggang sa hindi kami maligaw. At saka, ang mga imahe sa lupa na nagpakumbinsi sa akin na hindi ito galing sa iisang tao, kundi sa isang makina ng responsibilidad na sinanay, idinisenyo at pinanghahawakan bilang isang kultura. Alam ko, kung ang ikukuwento ko ay ang emosyon lang, ang maaalala ng mga tao ay ang pagkaantig. Ngunit kung ipapakita ko ang mekanismo, ang maaalala nila ay ang pamantayan. At ang pamantayan ang nagliligtas ng buhay sa hinaharap. Kinabukasan, bago lumipad, nakilala ko ang isang batang piloto na kalilipat lang sa rutang Asya.
Hawak niya ang mga dokumento ng briefing at nagtanong sa akin ng may pagtataka. Bakit mo iminungkahi ang Maynila bago ang ilang mas malalaking paliparan? Hindi ba't mas mapanganib iyon? Napangiti ako sa tanong na iyon dahil iyon din ang tanong ko sa aking isipan noon. Hindi ako sumagot ng may emosyon. Sumagot ako sa pinakamaikling pangungusap na papayagan ng katotohanan. Dahil sa isang krisis, ang mahalaga ay hindi kung gaano kakalaki, kundi kung hanggang saan mo kayang managot. Natahimik siya sandali, na para bang may natapik ang sagot na iyon sa isang bagay na hindi pa niya nasusukat dati. Dinagdagan ko ng kaunti bilang isang taong ayaw magturo, ngunit ayaw siyang maligaw. Hindi ko sinasabing perpekto ang Pilipinas sa lahat ng bagay. Ngunit ng gabing iyon, ginawa nila ang hindi nagawa ng marami. Hindi nila ginamit ang gabi bilang dahilan at hindi nila kami iniwang lulutang-lutang sa kawalan ng katiyakan. Tumango ang batang piloto at tumingin sa mga dokumento sa kanyang kamay na para bang binabasa niya ito muli sa bagong pananaw. Nakita ko ang imaheng iyon at naramdaman kong nagsimula ng gumana ang pagbabahagi kahit na nagsimula lang sa iisang tao. Pagkalipas ng ilang araw, ipinadala ko ang isang maikling bersyon ng kwento sa ilang kasamahan, hindi para humingi ng papuri, kundi para itanong, kung babasahin mo ito, babaguhin mo ba ang iyong paraan ng pagpili ng alternate airport? Ang ilan ay sumagot. Hindi ko pa naisip ng ganito kalalim ang tungkol sa mga backup system. Ang ilan ay nagsabi, hindi ko inakala na ang saloobin ng isang paliparan ay may ganoong epekto sa katahimikan ng sabungan. At ang ilan ay nagsabi ng isang pangungusap na nagpaalam sa akin na dapat ituloy ang kwentong ito. Dahil dito, gusto kong magsanay pa, hindi umasa sa swerte. Natahimik ako nang matagal matapos basahin iyon dahil iyon ang pinakagusto kong marinig. Hindi ang pagsasabi kung gaano kagaling ang Pilipinas, kundi ang pagsasabi na kailangan kong maging mas mahusay dahil ang tunay na aral ay hindi lang nagpapatingala sa atin sa iba. Pinapatingin din nito tayo sa ating sarili at nagbibigay ng lakas ng loob na aminin na mayroon tayong mga pagkiling na kailangang isantabi. Naalala ko ang gabi sa ibabaw ng Asya, kung saan madilim at halos wala kaming makita. Ngunit ang mga utos mula sa Maynila ay nagbigay ng daan sa kadiliman. At naalala ko ang isang pangungusap na isinulat ko sa aking ulat, ang sistema ang mananagot. Noon, parang isang simpleng paliwanag lang. Ngunit ngayon, naging isang panata ito sa aking puso. Kung ako ay bahagi ng isang sistema, kailangan kong gawing kapani-paniwala ang sistemang iyon. Hindi sa salita, kundi sa paggawa ng tungkulin hanggang sa huli. At ito ang dahilan kung bakit hindi ko malilimutan ang Pilipinas. Hindi dahil sa isang romantikong utang na loob, kundi dahil tinuruan ako ng Pilipinas na ang mga tunay na bagay ay nagpapatunay sa kanilang sarili ng tahimik. At kapag nakita mo na ang tunay, wala ka ng karapatang bumalik sa paniniwala sa mga sabi-sabi. Nang gabing iyon sa himpapawid, inakala kong ang kalaban ay ang makinang nagbibigay ng babala. Ngunit ngayon, alam ko na, ang mas nakakatakot kaysa sa teknikal na problema ay ang maiwan sa kawalan ng katiyakan. Dahil kapag walang tumanggap sa iyo, nauuna pang maubos ang pag-asa kaysa sa gasolina at ang mga tao sa eroplano ay magsisimulang masira mula sa loob. Ngunit ang Pilipinas, ang NAIA, ay hindi lang nagbigay sa amin ng isang runway. Binigyan nila kami ng isang pundasyon upang malaman na mayroong mananagot hanggang sa katapusan. Ang salitang tinatanggap namin kayo na sinabi sa isang kalmadong boses ay mas malakas pa kaysa sa anumang signal ng alarma. Hindi ito isang pag-alo. Ito ay isang sistemang gumagana, isang team na nagsasanay, at isang kulturang hindi ginagamit ang dilim bilang dahilan. Kapag naaalala ko ang mga imahe ng mga ground staff na nakayuko sa kanilang mga tablet, ng janitor na tahimik na nagmamap, ng mga medikong umakyat sa eroplano ng walang gulo, naiintindihan ko na ang ilang kadakilaan ay hindi nangangailangan ng palakpakan. Ang kailangan nito ay tiwala, at ang tiwala ay nabubuo sa kakayahang ulitin ito palagi, hindi sa swerte. Kaya dala-dala ko ang gabing iyon sa Pilipinas sa bawat lipad. Hindi para ikuwento ito para sa kaba, kundi para paalalahanan ang aking sarili at ang lahat. Ang tunay na pamantayan ay hindi kung sino ang pinakamaingay, kundi kung sino ang may kakayahang managot hanggang sa huli.
At habang nagtatrabaho pa ako sa himpapawid, hindi ko malilimutan ang mga ilaw ng runway ng Pilipinas, ang mga ilaw na nagturo sa akin na maniwala sa sistema at maniwala muli sa sangkatauhan.